Lang po sana na paghatian namin ng ginto. Dahil sabay naman naming nakita ito, ibenta na lang namin at paghatian ng pantay ang makukuhang pera. Hindi naman ito nagustuhan ng unang bata at buong kasakiman na sinabing, "Hindi ako papayag. Ako ang unang nakakita ng ginto kaya hindi ko kailangang makipaghati sa kahit na kanino." Dagdag pa ng bata, "Bibigyan ko na lang siya ng 5 barya, pero sa akin dapat ang buong ginto." Nag-isip sandali ang matanda, saka sumang-ayon sa gusto ng unang bata. Sinabihan niya itong ibigay ang 5 barya sa pangalawang bata kapalit ng buong ginto. Ngingisi-ngisi naman ang unang bata na umalis dahil alam niyang nalamangan niya ang pangalawang bata dahil sa tansya niya ay maibebenta niya ang ginto sa mahigit 80 barya. Agad siyang nagpunta sa pagawaan ng alahas at tinanong kung magkano niya ito maaaring ibenta. Excited ang bata pero laking gulat niya nang sabihin ng alahero na peke ang dala niyang ginto at hindi niya ito maaaring ibenta. Nanlumo ang bata at hindi makapaniwala. Agad siyang bumalik sa matanda at humagulgol. Sinabi po ng bata, "Peke ang ginto, hindi ko ito naibenta." Tumugon naman po ang matanda, "Alam kong peke yan. Habang nagtatalo kayo, napansin kong hindi tunay na ginto. Dahil sa kasakiman mo, hinayaan kong matuto ka ng leksyon. Tandaan mo, ang kasakiman ay nagpapabulag sa atin." Ano po ang aral na mapupulot po natin sa kwento natin ngayong Wednesday morning? Minsan, sa sobrang gusto nating makuha ang lahat, nakakalimutan na po natin kung ano ang tama. Gaya nung bata sa kwento, yung batang sakim. Akala niya panalo siya. Akala niya naisahan niya yung pangalawang bata kasi nakuha niya yung ginto, pero sa dulo siya pa rin ang talo. Ganun talaga ang kasakiman, mga kanyusik, no? Kapag pinairal natin, mabubulag tayo sa katotohanan. Hindi natin napapansin kung ano ang nagiging outcome ng kinikilos natin. Basta ang mahalaga, makalamang. Ang mahalaga, makuha natin ang gusto natin. Kahit na feeling natin, kahit na hindi natin napapansin, nakakatapak na tayo ng ating kapwa. Nasisira na rin natin ang koneksyon natin sa ating kapwa. Kaya sa huli, tayo rin po ang nawawalan. Tayo rin po ang natatalo. Kaya ang importante, matutong makontento. Wala rin naman pong masama na mag-asam ng masigit pa sa mayroon tayo. Walang masamang mangarap. Pero dapat yung pagkamit po natin dito po sa mga inaasam natin, yung mga goals po natin sa buhay, tiyakin natin, mga kanyusik, no, na wala tayong matatapakang ibang tao. Wala tayong maaargabyado para lang makuha natin ang mga inaasam natin sa buhay. Sabi nga po sa 1 Timothy chapter 6 verse 10, "For the love of money is a root of all kinds of evil. Some people, eager for money, have wandered from faith and pierced themselves with many griefs." Yan po ang ating food for the soul and food for the spirit ngayong araw po ng Wednesday.